So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit tayo upang mag-share ulit ng ilang mga tips, mga bagay na kailangan nyong gawin kung ano man ang inyong mga sitwasyon na pinagdadaanan sa inyong buhay pag-ibig. At this moment of time, ang magiging topic natin ngayon mga kamamay is kung papaano ba maiiwasan na maghabol sa isang lalaki. Kesyo o porke na mahal mo siya, dapat maghahabol ka na. Oo, alam natin, alam ko na mahirap sa part mo na talagang pag gusto mo, mahal mo yung isang lalaki, gusto mong habulin. Dahil syempre, gusto mo siyang magstay sa buhay mo, magstay sa relasyon ninyo, pero may mga bagay po dapat na tama niyong gawin upang hindi kayo maghabol sa isang lalaki. At bakit ba maganda ang hindi dapat maghabol sa isang lalaki? Sapagkat dito po, tumataas ang value ninyo pagdating sa isang lalaki. At sa halip na ikaw ang maghabol sa kanya, kapag pinahalagahan mo ang sarili mo, kapag hindi ka naghabol, mababaliktad ngayon ang pangyayari. Sa halip na ikaw ang maghabol, siya naman ang maghahabol. Pero paano nga ba gawin yung isang napakahirap na bagay na ganyan? Yung maiiwasan mo ang paghahabol sa isang lalaki. So sa video ito, yun ang ating pag-uusapan at ituturo ko sa inyo ang ilang mga teknik na dapat mong i-apply upang mapigilan mo ang sarili mo na maghabol sa isang lalaki. Pero bago natin yung pag-usapan, gusto ko munang i-shout out ang ilan sa mga viewers natin na palaging nanonood ng ating mga videos. So, pasensya na po kayo kung hindi ko agad malahat yung mga nagpapa-shoutout sa sobrang dami. Anyway, unahin ko na po si Ma'am Mary Grace Calooy. Mega shoutout po, Ma'am. Thank you for always watching. Kay Ana Marie Sabeliano, ayan, all the way from UAE. Magandang gabi po sa inyo. Kay Lynn Alomo, ayan, so magandang gabi rin po, ma'am. Thank you. Kay Kobe01, mega shoutout din po. And lastly, kay Miriam Frahes. Ayan, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kamamay. And hopefully, nakakatulong sa inyo yung mga videos na ating ginagawa. So mag-comment naman kayo kung mapapanood nyo yung video ito. Anyway, so next video na lang po yung iba so lagay niyo na lang po sa comment section mga pangalan ninyo kung taga saan kayo para ma-shoutout din po natin next video. So proceed muna po tayo ngayon sa ating topic para sa ganon may apply niyo na po ito sa inyong buhay pag-ibig. So ano nga ba ang mga paraan o mga bagay na dapat niyong gawin upang maiwasan ang pagiging paghahabol sa isang lalaki? So number 1, kailangan unahin yung bigyan ng paggalang at pagrespeto ang inyong sarili. Yes, mga kamamay. O sabihin na natin pumasok kayo sa isang relasyon. Hindi naman kesyo pumasok kayo sa isang relasyon, dapat kayo na lang palagi ang maghahabol. Kayo na lang palagi ang magpiplease sa isang lalaki. Okay? Di ba sabi ka mamay, kapag mahal mong isang tao, dapat willing kang gawin ang lahat para manatili siya sa buhay mo. Oo, dapat willing kang gawin ang lahat. Pero kung halimbawa na sinasaktan ka na, o halimbawa umayaw na siya sa iyo, naghanap na siya ng iba, nang bababae na siya, kailangan naman unahin mong bigyan ng paggalang at pagrespeto ang sarili mo. Kamamay, makakatulong ba yan kung sakaling unahin ko ang sarili ko? Kung sakaling lumayo ako? Kung sakaling mag-no contact rule ako sa kanya? Ay opo mga kamamay, mangyayari na mas mamahalin ka ng isang lalaki at marirealize niya ang halaga mo kapag ka tumigil ka ng paghahabol, kapag ka nag-no contact rule ka, kapag ka nag-lie low ka, kapag ka tumigil ka ng pagpiplease sa kanya. Totoo po mga kamamay na matitigil ang inyong paghahabol kung irerespeto mo ang inyong sarili. Yung tipong dapat hindi ka na nagtitiis sa kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw yung nagmamakaawa na ikaw ay mahalin, na manatili siya sa buhay mo. Huwag ganun mga kamamay. Babae ka, dapat ikaw yung hinahabol, hindi ikaw yung naghahabol. Kasi ang pangit tingnan kapag ka ang isang babae ang naghahabol sa isang lalaki, lalo na't alam mo sa sarili mo na maayos ka naman. Wala kang ginagawang pagkakamali, hindi ka nagloloko, hindi ka sumisira sa iyong mga pangako. Tapos yung isang lalaki na siya palagi ang gumagawa ng problema, tapos siya pa yung hinahabol mo palagi. So, nasa ng katarungan, mga kamamay? Paano ka irerespeto? Paano ka mamahalin? Paano ka hahabulin ng isang lalaki kung ikaw palagi naghahabol sa mga walang kwentang lalaki? Ang hinahabol po, mga kamamay, is yung mga may valueng lalaki. Yung tipong minahal ka,
yung tipong inalayan ka ng buhay, ni minsan hindi ka sinaktan, yan po dapat ang hinahabol. Hindi po yung mga lalaking nagwalang hiya sa buhay ninyo, okay, nagloko sa relasyon ninyo, hindi dapat hinahabol. Kaya unahin mo sarili mo, bigyan mo ng respeto, bigyan mo ng paggalang. Sa parang yan mga kamamay, magkakaroon ka ng pagkakataon na isipin ang sarili mo na dapat talaga hindi ako naghahabol sa kanya, dapat talaga hindi ako nagpapakatanga sa kanya. Kaya please mga kamamay, number 1 tips ko sa inyo upang matigil na yung paghahabol ninyo, isipin nyo na bigyan ng paggalang at respeto ang inyong sarili. Sapagkat nakakapagod din, hindi habang buhay kayong tanga pagdating sa kanya, di ba? So next, number 2, isipin mo na mas lalayo siya kapag naghabol ka. Kamamay, paano lalayo? Hinahabol ko na nga. Pinapakitaan ko na siya ng assurement na kapag bumalik siya sa akin, hindi ko na siya lolokohin pa o hindi ko na siya sasaktan o gagawin ko ng lahat para sa kanya. So, paano kamamay na mas lalayo siya kapag hinabol ko? Di ba pag nalaman niya na mas mamahalin ko siya, okay, bumalik lang siya sa akin, di ba mas mamahalin niya ako? Hindi po mga kamamay. Kasi the more na nagmamakaawa ka sa kanya, the more na hinahabol mo siya, the more na gustuhin mo siyang manumbalik sa'yo. Tapos yung lalaki hindi naman talaga siya sigurado sa'yo, malamang sa malamang, hindi yun babalik sa'yo, lalo lang lalayo yun sa'yo. Kaya please mga kamamay, kung sakaling ang isang lalaki ay lumalayo na sa inyo, kung ang isang lalaki ay sinaktan na kayo, huwag nyo nang habulin pa. Okay? Kung alam niyo naman sa sarili niyo wala kayong ginagawang pagkakamali, hindi niyo obligasyon na habulin ng isang lalaki. Hindi niyo obligasyon na magmakaawa sa isang lalaki sapagkat nagmumukha lang kayong katawa-tawa pagdating sa kanila. Bakit? Nagloloko sila tapos hinahabol niyo pa. 'Di ba? Nasaan ang hustisya pagka ganon? Kung alam niyo sa sarili niyo, alam kung matatalino kayo. Kung alam niyo nagkamali yung isang lalaki sa inyo, hayaan niyo sila magsisit bumalik. Hayaan yung sila ay magmakaawa sa inyo at kayo ang pigilan na huwag umalis sa kanyang buhay. Hindi yung kayo pa yung gagawa ng mga paraan na baluktot, na kayo na nga yung sinaktan, kayo na yung iniwan, kayo pa ang maghahabol. Kaya maraming mga kalalakihan dyan ang tumataas ang pride at ego dahil din po yan sa inyo. Pero dapat hindi hinahabol, pero anong ginagawa nyo? Kayo yung nagsusumiksik sa kanila. Kayo ang nagsusumiksik na kahit palinghado yung lalaki, pinipilit yung inyong sarili na mag-stay sa kanyang buhay, which is maling-mali po yun. Kaya please mga kamamaya, kailangan maisip ninyo na kapag hinabol nyo yung mga lalaking yan, lalo silang lalayo. Kaya itigilan nyo na ang paghahabol sa kanila. So next, mas unahin ang self-improvement kesa sa maghabol. Yes mga kamamay, naghahabol ka, losyang ka naman. Naghahabol ka, hindi mo naman maayos ang sarili mo. Kahit maghabol ka, pagtingin sa'yo ng isang lalaki, nasaan ang itsura ng dapat kong balikan? Wala kang maipakita. Kasi mas inuna mo ang paghahabol kaysa sa pag-aayos ng sarili mo. Kasi mas inuna mo ang paghahabol kaysa i-improve ang sarili mo. Pero tandaan mo kung hindi ka maghahabol, titigil ka ng paghahabol, titigil din ng paglayo ang isang lalaki. Kung sa aso, kapag tumatakbo ka, lalo kang hahabulin. Subukan mong tumigil, titigil din yung hinahabol mo. Okay? Kaya please, mas unahin mo ang mag-self-improve, unahin mo ang sarili mo, makikita ng isang lalaki yung muli mong pag-bloom, muli mong pag-shine, at doon magkakaroon ng dahilan ng isang lalaki na balikan ka. Okay? Matitigil ka na ng paghahabol, maasikaso mo pa ang sarili mo. Mas magiging high value ka, mas aangat ang tingin sa iyo ng isang lalaki, at lalaki naman ngayon ang mababaliktad. Siya na maghahabol sa iyo dahil sa, panibagong ikaw, dahil sa in-improve mo ang sarili mo. Kaya please mga kamamaya, mas unahin ang self-improvement bago ang paghahabol. So next, makipag-usap at makipag-join sa mga kaibigan mo. Yes mga kamamay, hindi after ng breakup ninyong dalawa, hindi after ng away ninyo, kailangan mong magmukmok, kailangan mong umiyak, kailangan mong magmakaawa at maghabol, hindi po ganun. Kung alam mo pa rin sa sarili mo na wala kang ginagawang mali, ganoon naman talaga Yung sobra mong pagmamahal, nagiging tulay, nagiging stepping stone niya ng isang lalaki para maghanap at magloko. Bakit? Masyado na siyang nagiging komportable, nagiging boring ang inyong relasyon. Kaya ang isang lalaki ay naghahanap naman ng panibagong challenge. Naghahanap ng iba, nanliligaw ng iba. Kaya kayo, na tapat na nagmamahal, nasasaktan.
At yung mga tapat na nagmamahal na nasasaktan, kahit anong sakit ang idulot ng isang lalaki sa inyo, maghahabol at maghahabol kayo, which is napakalaking kamalian pagdating sa isang relasyon. Kaya please mga kamamay, gawin nyo na makipag-usap at makipag-join sa mga kaibigan ninyo para maiwasan ninyo ang paghahabol. Alam nyong mali ang paghahabol, kailangan ma-divert ang inyong atensyon sa ibang mga bagay. Magpakasaya kayo, ipakita nyo sa isang lalaki na hindi kayo apektado sa mga nangyaring breakup, sa mga nangyaring sakitan, sa mga binitawan nyong masasakit na salita sa inyo. Ipakita nyo imbes na masaya kayo, na kaya nyong sumaya kasama ang mga kaibigan nyo at hindi lang kayo nakadepende sa kanya. So next, isipin mo na may mas hihigit pa sa kanya. Yes mga kamamay, ang akala nyo kasi nung makilala nyo yung isang lalaki, siya na yung pinakagwapong lalaki. Siya na yung pinakamagaling na lalaki. Hindi po ganon. Sinaktan ka nga niloko ka nga Tapos ngayon ituturing mo pa rin na pinakagwapo, pinakamaasahan, pinakamabait. Diba? Isipin nyo mga kamamay na mas marami pang lalaki ang mas hihigit sa kanya para hindi mo siya habulin. Pag inisip mo yan mga kamamay, mawawala ang focus mo sa kanya. Mas maiisip mo yung mga maling ginawa niya sa iyo, mas maiisip mo na dapat siya ay hindi bigyan ng atensyon. Isip mo na mag-no contact rule sa halip na maghabol. Sapagkat ang paghahabol mga kamamay ay nakakababa ng value bilang isang babae. At gusto mo ba yon? Di ba hindi? Kaya please mga kamamay, isipin mo na may mas marami pang lalaki ang mas hihigit sa kanya para matigilan mo na ang paghahabol sa kanya, na maisip mo rin na maaaring makakita ka pa ng mas hihigit kesa sa kanya. And last, mag-isip ka ng paraan upang ikaw mismo ang habulin niya. Yes mga kamamay, hindi palaging kayong nakakakita ng dahilan para maghabol. Bakit hindi kayo ang gumawa sa inyong sarili ng dahilan para naman kayo ang habulin ng isang lalaki? Kamamay, parang ang gulo mo namang magpaliwanag. Anong ibig mo sabihin na ako ang gagawa ng dahilan para ako naman ang habulin ng isang lalaki? Oo mga kamamay, bakit hindi nyo unahin ang inyong sarili? Diba? Kung dati-rate nililigawan kayo ng isang lalaki, kung dati-rate talagang lumuluhod pa sa inyong isang lalaki, sagutin nyo lamang. Kung dati-rate gabi-gabing dumadalo, manliligaw sa inyong isang lalaki, makita ka lamang. Pero bakit ngayon hindi mo magawa? Bakit ngayon hindi mo muling ayusin ang sarili mo? Bakit hindi mo gawing mas improve muli ang iyong sarili para sa isang lalaki? Kinaya mo noon, bakit hindi mo kayang ibalik ngayon? Magkaroon ka sana ng dahilan para ikaw ang habulin. Kamamay, ano bang po pwedeng dahilan? Sabi ko nga sa iyo, ayusin mo ang sarili mo. Ayusin mo ang itsura mo, magpaganda ka, mag-workout ka kung feeling mo sobrang taba mo na. Yung status mo, ayusin mo, humanap ka ng magandang trabaho, pag-igihin mo pa para mas tumaas ang posisyon mo, para talagang hangaan ka ng isang lalaki. So parang yan mga kamamay, sigurado ako, lalaki ang maghahabol at hinding-hindi ikaw. Sapagkat wala ka ng time para maghabol Busy ka na sa mga gawain mo, sa negosyo mo, sa hanap buhay mo, sa pagkakakitaan mo. So ano pang dahilan para maghabol? So kabaligtaran nun, kapag nakita ng isang lalaki na asensado ka na, siya naman yung maghahabol. Kaya talagang napakaganda kung magiging busy ka, kung magiging high value kang babae. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyong gawin upang makalimutan nyo o maiwasan nyo ang paghahabol sa isang lalaki. So for more love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito. Kung gusto mo magpa-shoutout, magpa-shoutout ka, akong bahala sa iyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.